Lumipat naman tayo sa kinaroroonan ni April Ignario sa Pag-asa DOST para naman sa pinakahuling ulat panahon. April? Yes, Princess, bahagyang lumakas si Typhoon Igme habang patuloy ang pagkilos nito pahilaga. Kaninang alas 11 ng umaga ay namata ng sentro ng bagyo sa layong 320 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 200 kilometro kada oras. Patuloy pa rin ang pagkilos nito pahilaga sa bilis na 11 kilometro kada oras. Ang Public Storm Warning Signal number 1 ay nakataas sa Calayan at Babuyan Group of Islands at sa Batanes Group of Islands. Hindi masyadong napag-ibayo ng bagyong Igme ang hanging habagat na sana magdadala ng pag-ulan sa Luzon lalo na sa kanlurang bahagi nito dahil sa nagkaroon daw ng inward flow ng hangin dito kaya sa kanya napupunta ang hangin ng habagat. Ang Visayas at Mindanao ay makakaranas naman ng isolated rain showers or thunderstorms. Nakataas pa rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng central at southern Luzon kaya inaabisuhan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alot dulot ng bagyo. At kung matatandaan ay halos hindi gumagalaw at mabagal itong pagkilos ni Bagyong Igme ng 2 araw. No, yan ay dahil sa high pressure na nandito sa taas. Kaya ngayon, binigyan tayo ng 2 possible scenarios ni Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Scenario number 1 ay by Thursday ay parehong nasa loob ng PAR itong si Bagyong Igme at Julian. At by Friday ay nasa labas na ng PAR si Igme. Habang nananalasa itong si Julian sa loob ng ating area of responsibility. Scenario number 2 ay babagal itong magiging sirkulasyon ni Igme dahil magkakaroon ng interaksyon ang 2 bagyo at eventually ay mag-merge at magiging isa na lamang ito. At ayon nga sa Japan Met Agency, tropical storm na itong inaasahan na papasok sa ating PAR. At ito ay may international name na Bolaven. At sa oras na makapasok ito sa ating PAR ay papangalanan nga itong bagyong Julian. Patuloy naman tayo nakaantabay sa magiging development sa ating panahon lalo na't inaasahan na nga natin ang pagpasok pa ng isang bagyo sa ating PAR. Samantala, inilabas ng Pag-asa HMD ang 12 o'clock update sa mga pangunahing dam sa Luzon at ayon dito ay nagbukas na rin ng tig-1 gate ang Angat at Ipo Dams kaninang alas 12 ng tanghali. Habang sa ngayon ay nagpapakawala pa rin ng tubig ang Buklaw, Binga at San Roque. At yun ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Ignario.